Magandang gabi ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Nandito tayo ngayon sa Mindiola. At alam niyo ho ba, hindi ho tayo makapasok mismo gaya nung nakaraang rally ng INC. Grabe ho ang barikada ngayon dito. Dito ho mismo sa may, kung kayo familiar dito sa Mindiola, sa may Mercury Drug, nako, pati yung tawid ng kalsada, yun pong mga bakal na pinaglagyan ng barbed wire na parang palakol ay nakatornilyo ho sa lupa o sa konkreto. Kasi dati ang ginagawa ng mga rallyista ay hinahaltak lang po yan. At nakukuha po nila. And then napapasok na nila. Pero sa pagkakataong ito, nako, iba yung sugat at hirap ang sasapitin nila para mapasok nila ang Mindiola. So, ganun po. At dinatnan po namin ang tsurang ito ay meron ng mga siguro halos 30 minutos no, na nakaalis na yung mga nagprograma dyan na militanteng grupo. Well, kukunti lang po sila. At eto naman, dito tayo sa may tapat ng University of the East sa aking alma mater. Ay, ako, eto ngayon, pasukin po natin ito. Papakita ko rin sa inyo gaano katindi yung barikada rito. Pasensya na kayo sapagkat hindi ko napuntahan yung doon banda sa may likuran banda ng may isa pa kasing pasukan yan eh. Actually, dalawa pa sa Ayala Bridge at saka dito sa may yung galing ng Quiapo. Nakalimutan ko yung pangalan ng street na yun. Salyata yun. Basta doon. So, hindi natin ko lang may pakita sa inyo gano'n yung tindi rin ng barikada. Ina-expect ko na po talaga na ganyan. Ayan o, yung ating mga kapulisan sa gitna. Tapos merong dalawa, tatlo yata yan na apat na container vans sa gitna. So, anong mangyayari po dyan kung sakaling yan ay matawid pa ng mga rallyista para lusubin ang ating Pangulo? Nako, kung magawa nilang makalusot o itulak sila ng kanilang mga kasama at nahulog yan sa kabila, tumaloob sa mga pwesto ng polis, bugbog sarado itong mahulog yan. Dahil iba yung hirap mga abutin ng katawan niya, papaano siya makakalabas. So rito ngayong gabi, meron pong rehas na bakal at kung saan po pwedeng pumasok. Actually, gate ito ng mga kabahayan dito. Siguro sa panahon po ng pandemic, inilagay yan. So, dyan rin ho kinonekta yung barbed wire. Doon malayang nakakapasok yung mga residente at maging ang inyong abang lingkod. So, ito ho ngayon. Tinitipo na yung mga kapulisan natin. Sakripisyo. Dahil po sa bantang panggugulo, bantang paglusob sa Malacanang ng mga militanteng grupo. So ayan, tinipon-tipon na po sila. Siguro kakain na. Diba? Grabe sakripisyo ng kapulisan natin. May nakita nga kami dyan kanina, galing pa ng Laguna. Nakita ko sa sasakyan ng pulis. Laguna PPO. At napansin ko lang din dito, sa may unang parte ng pinakasing kanina sa Mercury Drug, yung mga residente, yung mga nakatira sa dormitoryo na napasok ng kaikot na yan, naku, problema nila ang pagtawid sa bakod. Dahil doon banda wala hong matadaanan. So ang layo ho ng nilakad nila. Katulad din ho ng nilakad namin sa likuran, papunta sa likuran ng University of the East, sa Estambide, dahil hindi ka makakadaan sa recto. Pagdating ng Estambide, sa may ACH Loyola na lusot namin, kaliwa, papunta ng recto sa may University of the East. Para yan na nga ho yung lugar. Ito na, finormation na yung ating mga kapulisan. Actually, napagtanungan rin namin itong si Abante. Abante ng tawag namin. Yung Abante News Online. Yung babaeng reporter nila, nakasabay namin doon sa Ayala Bridge nung rally ng INC. Siya yung nagre-report din and then ibang na sarili, nag-TikTok na kahit nasa kalagitnaan ng kasagsagan ng init ng araw. So ito ho yung mga riot police na talaga naman nag-training yung mga yan at pinaghandaan itong militanteng grupo na mahilig
mahilig makipagbasagan ng mukha sa ating mga kapulisan. Sa tuwing sila ay merong kilos protesta. No? Ay, so siguro itong mga to ay pagpapahingahin na rin. Pero alam niyo, minabalitaan nga kami, sabi sa amin ni Abante, ay posible, no, pero hindi sigurado, posible na magkaroon ng biglaang ah, pagrarally dyan at pagpaprograma ng mga grupong komunista. Hindi lang nila alam kung anong oras. Pero meron daw silang nabalitaan na gano'n na mangyayari. Alright? Kaya ano to, bumalabs pa rin na ito'y tuluyang alisin na ng Manila Police District. Itong mga harang na ito. Diba? Para sa kaligtasan na rin ng ating Pangulo, ng mga empleyado doon sa palasyo ng Malacanang. Diba? At sa umiiral na sistema sa kasalukuyan, status quo, di ba? Kailangan maging maayos. No. Pwede naman kasing magprograma na mailabas yung kanilang mga hinaing, yung mga galit nila sa nangyaring mga korupsyon dyan sa flood control at iba pang infrastructure projects. Pero hindi naman po tama kasi na, di ba? Sisigaw kayo, hihimukin ninyo at gawa nyo pa talaga ng paraan later on, di ba, na makakuha ang Pangulo mapag-resign, pwersahan, first resignation. Ano mangyayari sa Pilipinas? Di ba? Alright, so eto, just enjoy na lang ha. Hindi ho lahat dito ay nakakapasok, kapala na lamang po ng buha.
Apat.